Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakasama-sama sa impapawid para sa ating isang oras na programa. Ngayong araw na ito, kung hindi napapansin, nakapag-umpisa tayo ng alas 11:45 ng umaga. Masyado ho ang nahuli ang ating pangkat na umpisahan ang ating programa dahil po yan sa mga hindi inasahang pangyayari. Subalit, tayo ho ay nagpapasalamat at tayo ho ay nandito para maihatid sa inyo ang pinakabago at pinakaimportante mga impormasyon mula sa MHSD. Ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. At ngayon po ay ika-15 sa buwan ng Mayo taong 2025 at ika-17 sa buwan ng Dulqaida 1446 sa ating Hijri calendar. At ito na po ang ating 220th episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah. Tayo ho ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta at syempre ho sa lahat ng ating member ng ating pangkat at sa walang sawa niyong pagpapanood ng ating programa at pagsubaybay sa ating programang MHS Delivers through these years. At tayo ho ay live pa rin na pagkikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din tayo syempre sa ating Facebook page ang Ministry of Human Settlements and Development BARM at sa Facebook page din ng DXMS Radio Bida Cotabato City. At ngayong araw na ito, tayo ho ay masaya pa rin dahil kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay at kapwa homecaster para tulungan tayo na ihatid sa inyo ang mga impormasyong nako. Kagaya ng aking sabi kanina, dapat talagang malaman ninyo. Mula sa aking kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria para bumati sa inyo. Kabalay na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang matahan ng umaga, tanghali, araw sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad. Parang walang pinagdaanan ang kanyang pagbati. Huwag ka magalang, marami tayong dinaanan. Actually, kaya nga dapat talaga iniiwasan natin itong mga ganitong mga challenges along the road. Hindi maiiwasan na napakasikip na trapiko at ang kawalan ng masasakyan dahil medyo malayo ang ating pamamahay na mula sa ating istasyon na atin pong ang dami na nag-comment sa ating marami na yung 20,000 comments. Okay. And mula sa ating kanan, nariyan naman ang ating kabalay na at kapwa homecaster rin para bumati sa inyo para may naalala akong may naalala akong teleserye.
na hindi makapronounce ng S. Nagiging ako na yata yun, si Timon. Okay, sige. Babati na ho sa inyo ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Hamsi. Kabalay na Hamsi, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At makatahanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo na aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Yes, mashallah, alhamdulillah. Muntik na ho siya makapag-host sa ating programa ngayong episode, ngayong araw na ito. Willing to wait kayo, Ma'am Sally. At syempre, wala rin pong ligtas. Katabi niya ang ating kabalay sa ngayon na si kabalay na Jasmine. Habatiin natin. Dahil ito po ang floor director namin. Ayan kasi, dito na po. Simula sa episode na ito hanggang sa mga succeeding episodes natin, ito na ho ang ating magiging floor director. Si Jasmine, bumati ka muna kabalay na Jasmine. Literal sa pag ating i-direct mga... lang niyang sahig or... Malaki ang ginagampanan ng floor director para sa smoothness ng ating every episode. So tuwing sinasabi ni Ate Sally, take the floor away, si Ate Jazz ang actual na ibibigay na yung floor doon sa mga Take the carpet. kailangan magano. Actually, nasisiyan lang tayo dahil dumating tayo ng safe, ligtas sa ating station. Mashallah, alhamdulillah sa lahat ng mga biyayang ganito. Biyaya ng lakas, biyaya ng kaligtasan sa bawat araw. Kabalay na Jasmine, bumati ka muna dyan sa mic ni Kabalay na Hamsi. Always ready. Okay. Hindi may mic 4 tayo na pwede niyang gamitin. Hindi siya magana. Okay. Assalamualaikum sa inyong lahat po, sa lahat ng nanonood. Mama, artista na po ako. Isang makatahanang umaga sa ating lahat at nandito lang po ako sa gilid-gilid. Mashallah, alhamdulillah. Ilang episodes na siya nag-host, ngayon lang niya tinawag yung nanay niya. Naku, napakalaga ng mother ni Jazz sa kanya. We know that and everybody of us. Naku, huwag na ako paiyakin sa araw na ito, ha? Mawala ang ating concentration. Okay. Hindi ka ba natunaw, Ma'am Sally? Muntik na. Yung aking buti na lang. Naku, kung maraming layers pa to, naku, natunaw na. Salamat sa poste na aking napagtaguan kanina. Habang naghihintay tayo ng ating masasakyan. Sige, dapat talagang marunong tayo mag-drive para kayang-kaya na natin ang ating mga... At kahit saan pupunta, Ma'am Sally. Sally. Hindi na kailangan ng mga hintayin pa yung mga sasakyan dahil ako na mismo mag-drive ng aking sasakyan. Kailangan muna ng sasakyan. Yun na nga. Ma'am Sally, ba gusto mong tumingin sa comment section para naman mabawas-bawasan yung init ng panahon na naramdaman nyo kanina? Yeah, mashallah. Nako, may nakikita ako dyang poging commenter. Maya na yan. Nanonood ngayon, sinabihan ko talaga yan na manood ngayong araw na ito. Mandatory reminder. O sige, dahil nakakarami na ho tayo ng ating panahon na bahagi ng ating episode ngayong araw na ito, bago tayo dumako sa ating balitaan sa ating 220th episode, atin munang panoorin at pakinggan ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating mga housing loan projects dito ho sa Bangsamoro region. Kabalay na Dato' Nohaz at Almansor. Yun na, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation.
notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala, kaya't nauna ho siya patungkol ho sa ating housing loan program. Ito ho ay nandyan sa May Salam Homes sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat. We have 100 plus units na naghihintay sa ating mga aplikante na member rin po ng Pag-ibig Fund. Yan po ang ating partner para ho dito sa ating housing loan program na atin pong itinataguyod dito mula ho ito sa ating probinsya ng Maguindanao del Norte for now. Pero, kagaya nga ho ng aming naibalita na sa inyo, ang ating Housing and Human Settlement Division o HHSD na pinamumunuan ni Salahuddin Kusain, Chief Salahuddin Kusain, ay meron na pong proposed sites para ho sa pagpapalawak ng ating areas para sa ating affordable housing program para sa ating mga pamilyang Bangsamoro na nagnanais na magkaroon ng kanilang sariling bahay kung saan bubuuin nila ang kanilang mga pangarap at yun po magiging witness sa kanilang pagmamahalan ng mga member ng pamilya. Inshallah, sana ho ay ma-realize na yung konstruksyon ng mas marami pang housing units under this program. Inshallah. Okay? At ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong May 15, 2025 and the 17th of Dhul-Qaeda 1446 para sa ating 220th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating ulo ng mga balita ngayong araw. Grupo ng mga kababaihan sa Darapanan na masaya sa pag-uumpisa ng konstruksyon ng kanilang training center. MHSD ipinamalas ang nakumpletong housing units sa Poblasyon 9, Cotabato City. Mga empleyado ng MHSD na ipakita ang mas matibay na pagkakaisa sa pagtatapos ng MHSD Week 2025. At ang huli sa mga ulo ng ating balita, mga kawani sa ilalim ng HHSD at AFD na paunlad ang kaalaman ukol sa pinakabagong proseso ng housing loan application. Sa detalye ng ating balita, grupo ng mga kababaihan sa Darapanan masaya sa pag-uumpisa ng konstruksyon ng kanilang training center. Narito si Kabalay na Ria. Ang mga miyembro ng Social Welfare Committee o SWC ng Moro Islamic Liberation Front, ang MILF, sa Barangay Darapanan, Maguindanao del Norte, MDN, ay natuwa dahil makikinabang sila sa 2 palapag na multipurpose training center matapos simulan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Ang proyekto noong ika-24 ng Abril 2025 kasama si Honorable Engineer Aida M. Silungan na dating miyembro ng parlamento.
Ang proyekto ay may 15 by 20 meter layout at total floor area na 600 square meters. Nagkakahalaga ito ng mahigit 16 na milyong pesos na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ng dating opisina ni MP Silongan. Pinangunahan ni Ministro Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang MHSD sa seremonya na muling pinagtibay ang pangako ng ministry sa pagtatayo ng mga pabahay at pagpapatupad ng mga proyekto ng TDIF sa pakikipagtulungan sa mga miyembro ng parlamento. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga kababaihan dahil sila ay bahagi ng ating jihad at sa katunayan, sila ang kaluluwa ng sangkatauhan. Walang mujahidin kung walang mujahidat. Kayo, mga miyembro ng SWC na kababaihan, ang kaluluwa ng ating pakikibaka. Wika ni Ministro Bara. Layon ng training center, tulungan paunlarin at i-empower ang SWC na siyang mamahala sa paggamit at operasyon nito. Dahil ang pasilidad na ito ay bukas para sa lahat at maaaring gamitin ng sino man pagkatapos ng pagkakumpleto nito. Wika ni MP Silongan. Kasama ni na Ministro Bara at MP Silongan sa seremonya sina Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, mga tauhan ng MHSD, mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng komunidad. Ang progreso ng proyekto ay mahigpit na babantayan ng MHSD Maguindano del Norte Provincial Office na pinamumunuan ni Provincial Director o PD Landscape Architect Jehana M. Abdul Karim. Naroroon din sa aktibidad sina PD Norodin S. Abdullah ng Maguindano del Sur MHSD at PD Hamza A. Salik ng Special Geographic Area na ang MHSD. Para sa mapayapang paumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD ipinamalas ang nakumpletong housing units sa poblasyon 9, Cotabato City. Handa ng igawad sa mga benepisyaryo, 50 pabahay ang nakumpleto na sa wakas sa pamamahala ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM at naipakita sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City noong Abril 30, taong 2025. Pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2021, ang bawat isang palapag na unit ay may 49 square meter floor area na may 3 silid-tulugan, 1 banyo at beranda. Ito ay isang pagpapakita ng tagumpay kung saan ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating contractor na Minrock na ang proyekto ay nakumpleto na at inshallah sa tamang panahon maaari na natin itong igawad sa ating mga natukoy na benepisyaryo. Wika ni Bangsamoro Director General o BDG Esmael Ibrahim. Pinangunahan ni BDG Ibrahim ang grupo mula sa MHSD kasama sina Director 2 for Operations and Management Services Salem Dimuna at Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area Hamza Salik. Habang hawak nila ang mga susi na sumisimbolo sa pagkumpleto ng konstruksyon, kasama sina Minister Mohagir Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE at Cotabato City Mayor Honorable Muhammad Ali Bruce Matabalaw, Poblasyon 9 Barangay Chairperson Honorable Nasruddin Cap Jonas Muhammad at Proprietor Muhammad Gyapal ng Minrock Multi-Builders. Malugod na tinanggap ni PD Salik ang mga dumalo bago ang mensahe ni BDG Ibrahim habang formal na nagtapos ang programa sa mensahe ni Director Demuna na sinundan ang showcase na ginawa sa harap ng isa sa mga bahay na nakumpleto. Nagbahagi rin ng mga mensahe ng suporta, motibasyon at pasasalamat sina Minister Iqbal, Mayor Matabalaw, Barangay Chair Muhammad at Proprietor Gyapal. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat.
At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita ngayong araw, mga empleyado ng MHSD na ipakita ang mas matibay na pagkakaisa sa pagtatapos ng MHSD Week 2025. Narito si Kabalay na Hamsi. Sa temang Building Stronger Bonds, Thriving Together in Excellence, ang pagdiriwang ng MHSD Week 2025 ay nagtapos sa pagpapakita ng pakikipagkaibigan at pasasalamat at pananabik para sa mas maraming sandali na magkasama ang mga empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM. Ang culmination program ay ginanap sa Precious Cabana Ina Resort, Dato Udin Sinsuat, Maguindano del Norte noong ika-25 ng Abril taong kasalukuyan. Binigyan din ng buong araw na aktibidad ang masigla at pagkakaisang pag-akyat ng mga empleyado sa entablado matapos parangalang kampiyon sa kani-kanilang mga sports. Ipinakita ng ilang kalahok ang kanilang husay sa pagiging atleta sa badminton, basketball, chess, darts at Mobile Legends sa buong linggo at sa uli ay kinilala sa culmination program. Bago ang culmination, 10 nangungunang empleyado ang kinilala sa MHSD Socialization at Recognition Night na ginanap noong ika-23 ng Abril. 5 sa kanila ay may mga permanenteng posisyon habang ang 5 ay ang mga service contractor. Ang mga awardees mula sa mga humawak ng permanenteng posisyon ay sina Mera Aisa L. Macalangkong, Administrative Officer 5 mula sa Policy Development Coordination and Regulation Division, Zuhaira U. Ibrahim RN, Gender and Development or GAD Coordinator and Housing and On-Site Regulation Officer 4 mula sa MHSD Special Geographic Area or SGA. Dayang Sakinor Inti Sangkula, Administrative Assistant 2 mula sa Administrative and Finance Division, at sinalay sa A11 Development Management Officer 1 at Shahara M. Pindaliday Development Management Officer 3 na parehong galing sa Housing and Human Settlements Division. Samantala, ang ginawarang mga empleyado na contract of service ay sina Sami L. Ibrahim, Administrative Officer 4, galing or mula sa Office of the Bangsamoro Director General, Leslie S. Pisante, Administrative Officer 3, galing sa FD, Fatima R. Asi, Project Evaluation Officer 1 mula sa Planning and Design Division. At ang inyong lingkod, Amsari H. Palap, Media Production Specialist 1 mula sa Information and Communication Section. At Joyria B. Ibrahim mula sa Admin and Finance Division. Formal na sinimula ng culmination program sa pamamagitan ng mensahe ni BDG Esmail W. Ibrahim matapos malugod na tinanggap ang mga kalahok ni AFD Chief Nasiba S. Pangka, habang opisyal na nagtapos ang programa sa pangwakas na mensahe ni Director 2 for Operations and Management Services Salim Sidimuna Rhea. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang nilingkod Bangsamoro Amsari Pala nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlong balita ngayong araw. Congratulations and mubarak sa ating kabalay na si Hamsi. Para naman sa detalye ng ating huling balita ngayong araw, mga kawani sa ilalim ng HHSD at AFD, napaunlad ng kaalaman ukol sa pinakabagong proseso ng housing loan application. Nagbabalik ang ating kabalay na si Rhea. Pinahusay ng mga piling empleyado mula sa Administrative and Finance Division o AFD at Housing and Human Settlements Division o HHSD ng Ministry of Human Settlements and Development ang MHSD, ang housing arm ng BARM, ang kanilang mga kasanayan sa dokumentasyon matapos ang orientation sa Pag-ibig Housing Loan Application Process na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-30 ng Abril taong kasalukuyan. Alam natin na makakagawa tayo ng pagbabago sa inyong presensya at patuloy na tulong sa amin dito sa MHSD. Wika ni Bangsamoro Director General BDG Esmail W. Ibrahim sa kanyang pambungad na mensahe na tinukoy ang pag-ibig bilang isa sa mga katuwang ng ministry sa paghahatid ng mandato nito sa pamamahala at pagpapatupad ng mga programang abot kayang pabahay.
Sa Pag-ibig Fund, basta'y sumite ninyo ang lahat ng kinakailangang dokumento, wala kaming dahilan para hindi proseso ang inyong aplikasyon sa housing loan. Wika ni Broy M. Barba, Housing Relationship Officer o HRO, mula sa Pag-ibig Fund Davao Branch. Sinabi rin niya sa mga kalahok na makipag-ugnayan sa kanilang opisina kung mayroon silang anumang mga karagdagang katanungan tungkol sa paksa. Sinaklaw ng oryentasyon ang iba't ibang aspeto ng dokumentasyon sa pabahay, kabilang ang legal framework, mga kinakailangang dokumento, at ang proseso ng mga kinakailangang maaprubahan para sa mga proyektong pabahay. Napaunlad ng mga kalahok ang kanilang kinakailangang kaalaman at kasanayan upang i-navigate ang mga komplikadong dokumentasyon sa pabahay at matiyak ang pagsunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon. Naglingkod bilang resource speaker kasama si HRO Barbara, si kapwa HRO mula sa parehong branch na si Catherine Ann Racoma. Kasama ni BDG Ibrahim si Director 2 for Operations and Management Services Salem C. Demuna. Inalok ng Pag-ibig Fund Davao Branch ang HHSD sa pangunguna ni Chief Salahuddin Escosain para matupad ang aktibidad. Ang Pag-ibig Fund, opisyal na kilala bilang Home Development Mutual Fund o HDMF, ay isang korporasyong sa pagmamay-ari at kontrol ng gobyerno ng Pilipinas na nagbibigay ng mga programa sa pagtitipid at pagpopondo sa pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mga Pilipino na makaipon para sa kanilang kinabukasan at ma-access ang abot-kayang pabahay. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. At yan ho ang kabuuan ng ating mga balita sa ating 220th episode ng ating programang MHS Delivers. Again, today is May 15, 2025 and the 17th of Julqaida, 1446. Kami ho ay nagbabalik para sa ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol naman sa ating resettlement housing projects na atin pong isinasagawa sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Again, tayo mag-update sa ating kapwa Bangsamoro. As of today, ang total number of units na atin pong kinoconstruct dito ho sa Bangsamoro Region ay 5,243. And from these units, 1,507 ang nakumpleto na at nahigawad na natin sa ating mga karapat-dapat na mga benepisyaryo.
200 naman po ang malapit ng makumpleto ng ating partner contractors. Yan po ang sinusiguro natin na maging dekalidad po ang bawat housing unit na ating ginagawad sa ating mga pamilyang Bangsamoro. At dahil dyan, tayo ho dadako na sa ating... Before that, we would like to thank yung ating partner, of course, sa ating opisina na tinitiyak na dekalidad nga po ang ating bawat housing unit, ang ating bawat proyektong infrastruktura para sa ating rightful beneficiaries, ang ating Planning and Design Division o PDD, headed by their Chief Engineer Zainuddin Buisan. 10 ng kanilang mga inhinyero at mga arkitekto sa kanilang division, and all of them there. Okay, tayo dadako na sa ating IPH. Ano man yung IPH na yan, baka ho mapagkamalan niyo yung IPHO. Kabulay na Ria, ano bang yung baong trivia ngayong araw na ito? Shout out po sa ating Provincial Director ng Special Geographic Area, PD Hamza Salik, sa pag-forward nito sa ating GC. At sabi ko, sige, yan ng IPH natin. Meron din palang mga silbi. Ito mga pino-forward ni Kabalay na Provincial Director. Meron palang mga silbi. Yung mga pino-forward ni PD Salik. Lahat na may silbi talaga. In fairness to my Ali PD, Hamza Salik. AKA Kardawi. Yeah. And without further ado, ano nga ba itong sinanya? Nang mula po ito sa PSA, ang ating Philippine Statistics Authority ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kung saan ibinahagi nila ang inflation rates sa April 2025 mula sa lahat ng income households. Okay. So ano nga ba itong inflation na ito? Inflation ay isang pangkalahatang pagtaas ng sa mga presyo ng mga produkto at serbisyo sa isang ekonomiya sa isang partikular na panahon, karaniwang isang taon. Nangangahulugan ito na ang parehong halaga ng pera ay bumibili ng mas kaunting mga produkto at serbisyo kaysa sa dati, na epektibong binabawasan ang kakayahang bumili ng pera. So pagmahal kumbaga ng mga bagay-bagay na binibili natin. So itong rate of inflation ay kinakalkula bilang ang persyento ng pagbabago sa presyo ng isang basket ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang panahon, kadalasan isang taon, pero ang PSA ay ginatrack nila kada buwan for 2025. So ang posibleng iba't ibang rason kung bakit tataas ang presyo ng isang bagay. Merong posibleng demand pull or cost push. Demand pull, basically sinasabing maraming naghahanap ng isang bagay na ito, so tinataasan nila yung presyo para pero kasi konti lang yung gamit, so mas mahalaga yung gamit na yun. So bibilin pa rin ng tao kahit na mahal siya. Meron din tinatawag na cost push, kung saan nangyayari kapag ang halaga ng paggawa ng produkto at serbisyo ay tumaas. So yung ingredients kumbaga ng paggawa ng gamit ay mas mahal kaysa dati, kaya nagmahal din yung final na product. So let's say sa ingredients, materials. Yes. So let's say sa ating mga pabahay, kung nagmahal ang presyo ng semento, ibig sabihin magmahal din ang presyo ng bahay. So yun ang isa sa mga posibleng rason kung bakit mataas ang presyo. Mataas din ang presyo ng pabahay kasi maraming naghahanap ng bahay, pero kukunti lang ang mga produktong pabahay or mga serbisyong pabahay na naaabot nila. So lahat ng tao magbibili pa rin ng bahay, pero dahil kukunti lang ang bahay na available, tataas pa rin ang presyo at meron pa rin bibili. So, BARM inflation rates as of April 2025, base sa housing, water, electricity, gas at iba pang fuels, tumaas siya by 1%, na mas mababa kaysa sa yung pag-akyat na ng 1.3% noong March 2025. Okay. Pero, hindi porke bumaba nga ang inflation rate, ibig sabihin magmumura na yung mga gamit na ito. Ibig sabihin lang, mas mabagal lang ang pagtaas ng presyo niya. Kapag bumaba ang inflation rate, nangangahulugan ito ng paghina sa pangkalahatang pagtaas ng mga presyo ng mga bilhin at serbisyo sa isang ekonomiya. Nangangahulugan ito na tumataas pa rin ang presyo, pero mas mabagal lang kumpara sa isang nakaraang panahon. Tinatawag dito naman disinflation. Magkaiba siya sa deflation, kung saan talagang bumabagsak yung presyo ng isang bagay. So, okay din sa atin ang disinflation para mabagal yung pag-increase. Ang habol natin is sana yung
panggagalingan ng pera natin ay pareho din ang pagsabay ng pag-increase sa pagkakamahal ng mga bagay. Para hindi naman kulangin ang ating panggastos. So kung ang sweldo mo dati 20,000 pa rin, hindi ka nakakasabay sa inflation rates ng panahon natin. So ideally tumataas din ang sweldo or pamumunuhan bang term? Yung needs ng mga empleyado. Needs ng mga empleyado na pangangailangan. There you go. May binubulong si Ma'am Jazz. At yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito. Syukran sa pakikinig. Yung floor director natin may binubulong. Okay, salamat Kabalay Naria sa ating trivia through our IP8 segment ng ating programa. At yan ho ay patungkol sa inflation. At salamat din sa pinanggalingan ng iyong trivia ngayong araw na ito. At isa pang example, aside from yung bahay, no, tumataas yung mga materyales na ginagamit, kaya tumataas din ang presyo bawat unit. Yung paborito niya dato na sa Biscoff, baka tumaas din yung main ingredient, yung Biscoff na biscuit, di ba? Pag tumaas yun, ang isang order ng Biscoff. Pwede rin magmahal yung plastic na paglalagyan nila. Di ba? Tama. Or, yung ginawang plastic, ito nagmahal. Baka yung materyales na ginamit. Baka yung whipped cream, galing na kung sa luxury goods na siya. Yun, isa yun sa mga dahilan. At example ho, no? Isang halimbawa ng inflation na sinasabi ni Ria, yung cost pool. Cost pool at whatchamacallit? Yung cost pool, ang sample na gano'n, tumaas yung materyales, kaya tumaas din yung mga end product niya. Okay, sige. At dahil dyan, dahil 12:20 na po ng tanghali, tayo ay dadako na sa ating HSF, namamadaliin ng ating kabalay. Na walang iba kung hindi si Kabalay na Hamsi. Kabalay na Hamsi, ano ba ang iyong baong tips sa umagang ito? Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth, ating pag-usapan ngayong episodyo ng National Road Safety Awareness Month. Yes, Ma'am Sally. Pansin po natin this past few weeks. Research mo ba yan nung na-late na kami sa traffic? Ay sunod-sunod din napapabalita mga aksidente sa social media. At kanina lang po, Ma'am Sally, nung papunta kami dito sa station, may nakasalubong na din po kami na aksidente sa bandang RVM po. Yes, Ma'am Sally. At kaya dapat po tayo magbigay ng mga awareness po para po sila maging ligtas at disiplina na din po, Ma'am Sally. At sana sundin nila, hindi lang awareness ha. Gawin po natin. Sige. Ngayon po ay buwan ng pambansang kamalayan sa kaligtasan sa kalsadang Mayo ay diniklarang buwan ng pambansang kamalayan sa kaligtasan sa kalsada alinsunod sa Proclamation number 115-A noong 1966 at pinalakas ng Executive Order number 77 noong 2009. Layunin nito na paigtingin ang kaalaman ng publiko sa tamang pag-uugali sa kalsada at upang maiwasan ang mga aksidente at mapanatili ang kaligtasan nating lahat sa kalsada. Narito ang layunin nitong pagdiriwang na ito, itaas ang kamalayan ng publiko sa mga batas trapiko, ikayati ng ligtas na pagmamaneho at pagtawid, suportahan ang mga programang naglalayong gawing mas ligtas ang mga kalsada, at bawasan ang bilang ng mga nasasaktan na mamatay dahil sa aksidente. Paano nga ba tayo makikisa sa ganitong selebrasyon? Una, sumunod sa mga batas trapiko at speed limit, iwasan ang paggamit ng cellphone or pagmamaneho ng lasing, at laging magsuot ng seatbelt or helmet para sa mga ating motorista. Turuan ng mga bata or mga publiko ng tamang pagtawid sa kalsada at paglalakad at makisa sa mga lokal na aktibidad kaugnay ng Road Safety Awareness Month. At ating bibigyan ng emphasis mo, Ma'am Sally, yung pagkakaroon ng disiplinang pagmamaneho ay isang responsibilidad. Hindi karapatang maring abusuin, huwag kang magmaneho kung ikaw ay nakainom at ng alak or nasa ilalim ng impluwensya ng droga, inaantok or pagod or wala sa kondisyon yung ating mga katawan or utak sa pagmamaneho, walang maayos na preno, ilaw, gulong or iba pang mga bagay ng sasakyan. Napaka-kwan po, Ma'am Sally, na i-check po natin yung ating mga sasakyan kung nasa tamang kondisyon po ito. At pinaka-importante siguro kailangan natin bigyan ng pansin is yung pagkakaroon ng disiplina sa sarili, kagaya na banggit natin kanina, dahil mahalagang sangkap upang mapanatili ang kaligtasan sa lansangan. At yan po ang ating maikling segment ng Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po nilingkod bang sa Moram Sari Pala. Mashallah. Naku, napakahalagang tips ang ibinigay sa atin ni Kabalay na Hamsi about road safety. Minsan, hindi ka nga nadisgrasya, hindi ka nga namatay sa disgrasya. Subalit, namatay ka naman sa kawalan ng patience sa kalsada. Nako, di ba? Aside from disgrasya,
na disgrasyang binaril, nagkasuntukan dahil walang patience on the road. Isa rin ang ingredient, no? Isa rin yan na dapat natin sangkap, na dapat nating ingatan. At kung tayo ho ay nagmamaneho. Maging kalmado po, Ma'am Sally. Tama yan. Kalmado lang, kalmahan natin. At syempre, lahat ng ating gagawin with compassion. May habag at iniintindi natin, hindi lang po ang ating sarili, ang sariling galit natin, kung hindi yung nararamdaman din at mararamdaman din ng ating kapwa-tao. At okay, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa ating HSF episode ngayong araw na ito. At dahil nakumpleto na natin ang ating IPH at ang ating HSF sa ating episode ngayong araw, mangyaring pakinggan na natin at panoorin ang pagkikipanayam ng ating kabalay na si Rhea sa ating guest speaker ngayong araw na ito para sa ating topic na BARM Office of the Wali. Kinoreksyonan niya actually yan sa interview natin. Sige. It's pronounced as Wali. Wali. Yeah. Si Wali Bayola? Ay, sorry. Okay. Wali pala. Dapat pamiyara lang para may suspense na. Oo nga, kabalay na. Sige, cut mo lang ito. Hindi tayo live na. Wala sila narinig. Oo, sige. Magkunwari tayo muna narinig para may sorpresa tayo sa interview session ng ating kabalay na si Rhea at kanyang nakapiling ang Public Relations Officer 2 and Protocol and Other Support Services Division ng Office of the Wali, mali pa yung ating pronunciation ha, ng Bangsamoro, si Albashir Ong Mukamad LPT. Let's listen and watch yung pagkikipanayam ni Kabalay na Rhea to know more about this topic at para malaman natin kung ano ba ang importansya ng opisina na ito sa Bangsamoro Region. Okay, ito na po ang pagkikipanayam ni Kabalay na Rhea. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito naman po tayo muli sa isa pang segmentong MHS Discusses. Kasama po natin ngayong araw na ito para sa ating highlight segment, para sa ating talakayan, ang walang iba kundi representative ng ating Office of the Wali, ang kanilang Public Relations Officer 2 na si Sir Albashir Ong Mukamad. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Unang-una po, on behalf of the Wali of Bangsamoro, Sheikh Muslim Masaglang Yamaden, kami po ay nagpapasalamat sa Ministry of Human Settlements and Development sa inyong pong imbitasyon. Of course, gusto ko rin pasalamatan ng inyong Minister, Attorney Hamid Amiuddin Dibara, sa inyong pong imbitasyon na makabilang sa inyong programang MHS Delivers na napapakinggan sa DXMS Radyo Vida. Kung bakit ako nagpapasalamat, itong mga ganitong imbitasyon po ay isang pagkakataon ho para sa Office of the Wali of Bangsamoro na mas maparami pa at mapalawak pa yung sakop ng understanding ng ating mga Bangsamoro kung sino nga ba ang Wali of Bangsamoro at ano nga ba ang opisina namin ng Office of the Wali of Bangsamoro. Yes, kapati po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig, importante po malaman natin kung ano nga ba itong offices ng BARM, and isa ito sa mga magagandang opportunity para hindi lang sa ating mga kabalay na nakikinig, kundi pati sa aming mga hosts actually. Medyo hindi rin kami familiar sa Office of the Wali at nakailang guesting na namin ng Bangsamoro Darul Ifta, pero magkaiba ang inyong mga responsibilities and mandates. Yes. So without further ado, pag-usapan natin itong mga responsibilities and mandates na ito. So ano nga po itong Office of the Wali at ano po ang kanilang usual na mga inaatupag na mga responsibilidad sa ating Bangsamoro? Okay. Una naman Rhea, una ko na ayusin yung ating pagbigkas sa opisina mismo ng Wali of Bangsamoro. Usually kasi ito'y binabanggit ng karamihan na wali. Ang tama ho ay Office of the Wali of Bangsamoro. Okay, Wali of Bangsamoro. Sa usapin naman kung ano nga ba yung aming opisina, babanggitin ko na una yung legal basis. Sa usaping legal basis po, tayo po'y babalik sa Republic Act 11054 kung mas kilala natin bilang Bangsamoro Organic Law. Sa naturang batas, Article 8, kung hindi ako nagkakamali, nandoon po yung pagkakatatag ng sinasabing the Wali or the Ceremonial Head of Bangsamoro. Another legal basis natin is yung Bangsamoro Autonomy Act number 13
At makikita rin doon sa book number 3 yung The Wali of Bangsamoro. Sa katanungan kung ano nga bang opisinang ito po ang opisina ng ating ceremonial head, ang moral guardian ng ating Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, Sheikh Muslim Masaglang Diamaden. Susundan ko na agad yung aking kasagutan dahil natanong na rin Ma'am Ria yung ano nga bang opisinang ito. So ididiretso ko na siya sa duties. For the specific function or mandates ng office, hindi ho nabanggit sa RA 11054 at BA number 13 yung mandato ng opisina. Bagkus, kami po sa Office of the Wali of Bangsamoro ay nakafocus yung aming serbisyo sa pagsuporta sa mga duties ng Wali of Bangsamoro. Unlike po tulad ho ng sinabi niyo kayo na malayong-malayo ho sa Darul Ifta. Iba rin ho yung mandato ng Darul Ifta at ng ibang opisina. Dito ho, purely it's all about the Wali of Bangsamoro as the ceremonial head of our region. Sisimulan ko na sa duties of the Wali. Duties of the Wali. Meron ho tayong anim na duties of the Wali. Pinakauna na dito yung opening of the regular session. Kung ang ating mga kabangsamoro ay nanonood sa mga regular na sesyon ng ating parlamento, nasa ika-4 na ito na regular na session, at yung pinaka-recent ay kung makikita ho natin, nandoon ho ang ating Wali of Bangsamoro, yung kanyang symbolic banging of the gong na sumisimbolo sa pagbubukas ng regular na session. Yan yung pinakaunang duties ng ating Wali of Bangsamoro. Ikalawa po yung administering the oath of office of the Chief Minister, Deputy Chief Minister at iba pang mga matataas na posisyon dito sa BARM. Yung kanila pong panunumpa ay sa harap po ng ating Wali of Bangsamoro. Ikatlo naman ay yung dissolving the Parliament upon the advice of the Chief Minister after a vote of no confidence against the government of the day. Diba, napakabigat na tungkulin ito, Ma'am Bia? Kasi kung isipin natin, kapag napansin na ng ating mahal na Chief Minister na hindi na bumubuo yung ating parlamento ng magagandang resolusyon or batas, at sa kanyang obserbasyon ay pwede niya nang hilingin sa Wali of Bangsamoro na i-dissolve ito or buwagin ito. At susunod doon yung kanyang ika-4 na duties, which is to call a new election for the parliament. So, yun ang mga major function ni Wali of Bangsamoro. Sa kanya rin nakaatas yung attending public ceremonies. Kung inyo pong mapapansin, yung mga major public ceremonies po within the Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, nandoon po ang ating Wali. At naway sa iba pong mga BMOAs ng ating region, other ministries, offices, and agencies, naway sa kanilang pong mga public ceremonies ay maimbitihan po nila ang ating Wali of Bangsamoro bilang part ng kanyang duties as Wali. At ang panghuli po ay ang welcoming the foreign and local dignitaries. Kung may mga sa kanya po, sa opisina rin po namin yung pag-welcome po sa ating mga local and foreign dignitaries. Pero hindi namin po ikakaila na sa mga nagdaang panahon or taon, medyo hindi ito nasusunod dahil nga alam naman natin sa transition pa tayo at ina-adapt pa natin itong sistemang Wali of Bangsamoro dahil bago ito sa atin. Ang pagkakaroon ng Wali ho ay hindi ho matagal nang meron sa Pilipinas, because ito po ang kauna-unahang posisyon or pagkakataon na nagkaroon ng Wali of Bangsamoro. At in connection with that, sana ang ating mga foreign and local dignitaries kung makakaabot man sa kanila ang programang ito ay naway magkaroon ng mga courtesy visit kapag sila po ay pumunta sa Wali of Bangsamoro. Follow up tayo dun sa pang-anim na foreign dignitaries na bumisita sa Office of the Wali. After nilang ma-visit si Wali, may sunod po na responsibilities ba ang Wali? Is he going to forward them to other ministries or doon po nag-stop? Does it stop at a courtesy visit? No, hindi po nag-umihinto doon. Pwede pong maging part din po ni Wali na ihatid siya mismo sa Chief Minister ng ating rehiyon para yung total package po ng hospitality dapat pong ipakita ng Office of the Wali of Bangsamoro sa ating po mga foreign and local dignitaries. Alright, so it also serves na parang siya yung bridge para mas connect sila sa kung sino dapat silang mag-connect base sa anong intention nila to assist the BARM. Yes po. Actually, Ma'am Maria, sa mga nagdaang taon, ginagawa na yan siya ng Office of the Wali of Bangsamoro. At ang usual po na mga foreign na dumadaan sa aming opisina sa OWB ay usually nasa mga Middle East. O yung ating mga kapatid man sa Malaysia or Indonesia, sila po yung mga usual na ating mga
foreign dignitaries. Itunungan yung mga pagbisita nila na alam nilang nasa Pilipinas na lang rin sila. Gusto nilang ma-meet minsan yung ating Wali of Bangsamoro dahil alam nila na may kahalintulad rin na ganoon sa kanilang bansa. Kapag let's say hindi alam ng foreign dignitary na dapat dumaan sila sa opisina niyo, like tumiretso sila sa MHSD, pwede bang i-forward ng MHSD sila sa office ninyo o sa Office of the Wali, or pwede mag-meeting na lang muna kami and then i-forward namin sa Office of the Wali, or ano pong proper yung protocol with regards to that one. Ang Office of the Wali po ay hindi ho tumatanggap ng tinatawag nating rush appointment. Dahil ang ating wali ay isang kumbaga paano kung sa ibang bansa itong isang royal position so hindi naman natin pwedeng madalin wali pupunta kami diyan so meron pong mga protocol na sinusunod usually po kung hindi ako nagkakamali according to our manual dapat 45 days before the visit dapat aware na po ang wali sa pagbisita ng ating pong mga bisita, pero katulad ho ng aming mga nagdaang dialogue sa aming mga roundtable discussion, hindi naman natin masisisi ang ibang ministries dahil alam po natin na bago yung posisyong ito, bago yung mga ganong sistema. But definitely sa mga darating na panahon na way maging ganoon ang sistema, inshallah. Alright, then specify lang po natin anong meaning ng foreign. This means outside of the Philippines, or is it also outside of the BARM? Let's say anything national level na bababa sa BARM, hindi naman yun covered? Hindi naman. Alright. Yung foreign tinatawag natin outside the Philippines. Alright. Then, ideally ngayon, alam na ng karamihan na itong information na ito. Definitely MHSD. Wala rin man kami masyadong mga foreign dignitaries na dumadaan sa amin usually. Pero in the future, at least aware kami. 45 days. That's quite inshallah. So at least, ideally 2 months before their visit, naka-letter na kami sa inyo na detailed yung information. But saan po? Yes po. In relation kasi dyan, bakit 45 days, Ma'am Ria, kasi maraming line of activities si Wali. That's why ganun kaaga yung gusto namin para naman, si Wali kasi napaka-optimistic niya pagdating sa mga invitation. So, hinahanapan talaga ng paraan ni Wali na mapuntahan yung lahat ng kanyang invitation. That's why 45 days, gusto namin ng ganun, nang sa ganun ay mabigyan talaga namin ng chance yung lahat ng mga invitations. Yes. Sa ganun po sir, let's say physical address po. Sa loob din po kayo ng Bangsamoro Government Center, right? So magkano lang kayo mahanap in terms of ministries na nasa regional offices? Yes po. At the moment po, dalawa pong opisina ng Wali of Bangsamoro. Yung atin pong Admin and Finance, ating pong Admin and Finance Division pa yung point sinasabi nyo nasa loob po ng ating Bangsamoro Government Center. Yung nandun po malapit sa tabi ng OCM mismo, At ang ikalawa naman po is yung residence mismo ng ating Wali of Bangsamoro. Nandito din po ang ating Protocol and Other Support Services Division, including the Executive Services. Matatagpuan po ito sa may bubong, malapit lang po sa Jamiat dyan po. Yung pinakabagong opisina po ng Wali of Bangsamoro. And any outside, kahit hindi BARM ministries, pwede rin silang mag-connect sa inyo for any specific purpose na tulong sa mandates ninyo? Yes po. Actually, nangyayari na po yan. Even non-BARM agencies and offices nagkakaroon na po ng mga inter-agencies or inter-offices collaboration. At letter lang po, through proper communication lang po, open po ang Wali of Bangsamoro. Alright. Then, nabanggit natin yung dalawang offices at medyo na-mention natin kung sinong mga posibleng mga empleyado dito. Pero kilalanin po natin ang support staff ni Wali. Pwede niyo po i-share kung ano po yung organizational structure niyo? Like, gaano karaming empleyado ngayon ang sumusuporta kay Wali at ano po yung mga functions nila specifically? Okay. Yes, Ma'am Ria. Alhamdulillah, right now, meron na pong 61 employees under the Office of the Wali of Bangsamoro. 61? Nahati ang ating opisina base pa rin sa Bangsamoro Autonomy Act number 13, dalawang opisina or dalawang division ang meron dapat ang Office of the Wali of Bangsamoro. At yun po ang una, ang Admin and Finance division na with our Chief Sir Omar Khalid ng Batuan. At ang ikalawang division naman po ay ang Protocol and Other Support Services Division na pinangungunahan po ng ating Chief Buwat, Makakuwa M. Buwat. At ngayon po, para mas masuportahan pa yung duties and function po ni Wali, nagkaroon ng another
section which is we call it Executive Services. Dito po makikita yung mga executives po ng ating Wali of Bangsamoro with our Chief of Staff, Ma'am Vice City Rahma Ong Bansuan Diamante. Yun po yung structure ng aming pong opisina. Ako po sa Public Relations Officer ay nasa under po ako sa Protocol and Other Support Services Division. Question po in terms of sa time na you've been holding as a public relations officer, do you think sapat na yung 61 employees or do you believe you would need more para suportahan ng responsibilities ng office? As for the major functions, I think hindi pa siya sapat dahil actually ang karamihan po doon ay mga ang ating pong mga utility section at ang ating pong mga security section dahil nga sa posisyon ng ating wali. As for the other section, nangangailangan pa ng additional employees, lalo na po sa aming blanco pa rin ang aming information and technology section. Importante yan. Yes, isa po sa pinaka-importante at sa kasalukuyan po ang public relation and information section na muna ang humahawak na ating IT. Alam namin yan. Sa Information and Communication section, alam namin yan. Meron kami, bago lang namin na po yung Information Systems Analyst namin, which is iba rin ng specialty sa Information Technology Officer mismo. So, for the meantime na wala, so sasakopin na lang muna ng mga kapwa natin, employees sa OWB. Ayun ho, so tulad sinabi ko, may mga position pang kinakailangan sa Office of the Wali of Bangsamoro nang sa ganun ay magkaroon talaga ng smooth flow yung serbisyo ng Office of the Wali of Bangsamoro sa ating Wali of Bangsamoro. Same process din po ang sinusunod din nyo in terms of funding. Nag-sending kayo ng proposals to MFBM for approval ng national. Yes po, yes. Sabay-sabay tayo lahat. Shout out sa MFBM. Yes, actually, kaibigan natin ng MFBM. Yes, of course. Bago lang din kami nagkaroon ng very close collaborative dialogue with our minister, Sir Attorney Ubayda Pakasim, with regards again dun sa mga functions ng Office of the Wali of Bangsamoro. Right then, good luck po sa ating dalawang agencies sa pag-propose ng additional staff pa rin for 2026. Inshallah. And with that, ano po pong ibang activities or services na kinakandak ng Office of the Wali at na pwedeng maramdaman ng ating mga Bangsamoro constituents? Okay, so mamaya dalawang bagay services and activities. Uunahin ko na agad yung services. As of the moment, yung budget po, yung pondong binibigay sa Office of the Wali of Bangsamoro ay nakatuon lamang sa tinatawag nating General Administrative Services. Okay. Ibig sabihin, pondong nakalaan lamang para sa mga gampanin ng ating Wali of Bangsamoro. Hindi pa nabibigyan ng tinatawag na operational services budget ang Wali of Bangsamoro. Kaya po hirap kaming wala po kaming concrete or direct services para sa ating mga Kabangsamoro. Di tulad ho ng ibang opisina katulad ng Carol Ifta, katulad po ng MSSD, meron silang mga naturang pondo. Hindi ho lingid sa aming kaalaman Ma'am Bian, na maraming mga Bangsamoro as our Wali is doing this public visit or community visit sa mga lugar sa within Bangsamoro, Autonomous Region, Muslim Mindanao, and even outside. Lahat ng mga mamamayan ay nagtatanong kung ano mga ba ang servisyon pwedeng ibigay ng Wali of Bangsamoro. At nakakalungkot dahil wala ho nga kami operation services. Pero kami ho sa Office of the Wali of Bangsamoro ay hindi ho tumitigil na kausapin yung ating mga legislators, ating parliament, ang different offices nang sa ganun sa darating na mga panahon na magkaroon ng pagkakataon ng Wali of Bangsamoro na magbigay ng direct services to our Bangsamoro people. Inshallah po. In connection with that po, as we go along, as we do our lakaw or yung ating pagbisita sa different places at humihingi ng mga servisyo ang ating mga Kabangsamoro, nagagawa na lang namin bilang opisina ay maging tulay sa different ministries, kaya nagkakaroon ng inter-ministries and inter-agencies collaboration, convergence, para yung mga hinaing nila through our office, pinaparating namin sa mga ministries para naman magparating yung mga ministries na yun, yung mga tulong na gusto po ng ating mga Kabangsamoro. So yun po yung sa usaping serbisyo, Ma'am Ria, pero inshallah ay pray natin na naway sa mga darating na panahon ay magkaroon ng direct service ang Office of the Wali of Bangsamoro.
Inshallah. Inshallah. Sa usaping activities naman po, very busy ang Office of the Wali of Bangsamoro throughout the year dahil si Wali po hindi na natili sa kanyang opisina. Bawat halos sa buong taon ay meron po siyang series of lakaw or mga visit sa different places within BARM and outside BARM. Within BARM and outside BARM para iparating yung presensya ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Usap po siya, kami na mismo ay pumupunta sa different communities upang iharap ang ating Wali Bangsamoro. Recently lang, yung pinaka-latest na lakad namin is yung sa Davao Region na binisita with the invitation of our MP Muñoz, with our Minister Muñoz. Ayun, pupunta kami sa Davao Region to meet our Bangsamoro brothers, yung mga kalaga natin na mga kapatid sa Davao Region. And there, puro halos karamihan doon ay mga ulama. At ayun nga, naging daan na naman ang aming opisina upang mapakinggan yung kayo ng mga gusto na naway mapabilang pa rin sila sa mga proyekto at programa sa pag-craft ng ating gobyerno, ng ating farm, kahit nasa labas sila ng Bangsamoro Autonomous Region. So yun po yung pinaka-major activity ni Wali, yung kanyang pag-visit sa different places para may padama at magpaabot ng mga moral lectures. Kaya tawag namin mga moral lectures kung saan we are explaining what is moral governance, ano nga bang tama, ano nga bang pinaglalaban ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Another major activity po ng aming opisina is yung legacy po ng ating mga wali. Sinimulan pa po ng ating late wali Sheikh Khalifa Usman Nando, Allahu Yarhamu, na yung Ramadan and Quran competition po. Office of the Wali po of Bangsamoro po ang humahawak nun. Nasa ikalimang taon na siya, so taon-taon yung 20-day period ng ating Ramadan and Quran competition, kung napapanood ito ng ating mga Bangsamoro. Yan po ay sa panguna of course ng ating opisina with partnership, syempre strong partnership with the Office of the Chief Minister. Kasama rin natin dyan ang Bangsamoro Darul Ifta at ang MPHTE Madaris. So, yan ho yung ikalawang pinaka-major activity ng Office of the Wali of Bangsamoro, yung Ramadan and Quran. At taon-taon, alhamdulillah, with the support of the different ministries and agencies, lumalaki na yung papremyo niya at lumalawak na rin yung sakop ng mga provinces na sumasalit sa kanya dahil hindi lamang within Cotabato City, bagos lahat po ng region within BARM ay pwede po sumali doon sa ating Ramadan and Quran competition every buwan po ng Ramadan. With that po, meron din tayong mga another activities po ng ating activity ay ng aming opisina ay yun pong pagbibigay po ng consultations and dialogues sa aming pong page or sa aming pong communication may mga Kabangsamoro tayo na lumalapit at alam naman natin na meron na rin Bangsamoro Darul Ifta upang mabigyan ng fatwa. Ang aming pong opisina may mga we do have executives din po na mataas ang pinag-aralan sa mga sa katuruan ng religious system at minsan nagiging pagdaan na rin ang aming opisina upang maghingan ng mga consultations and different dialogues with regards to their concerns. So yun po yung mga pinaka-major services and activities po na meron ang Office of the Wali of Bangsamoro. Alright, mabigat-bigat din ang mga na-share ni Sir Bashir sa mga responsibilidad ng Office of the Wali at rinig ninyo, hindi na tumatagal sa office, sa physical office niya si Wali. Like, ang dami niyang travels at ang dami niyang pinupuntahan para maabot, para makita ng Bangsamoro na sila mismo ang nandyan. Ang tawag ninyo, sir, sa ganyan, lakaw? Yes po, this time po yung aming pong we are working on that po yung tinatawag natin. So, ang ganda namin kasi yung lakaw, di ba? Yes, para bang the community engagement of the Wali of Bangsamoro. Alright. So, it sounds like a tour, kumbaga, na yes. Talagang maabot niya ang lahat ng provinces ng BARM and even outside. Yes, shout out din kay MP Muñoz. Like, yes, ma-share ko lang ng this mga susunod ata na mga engagement ni Wali, ang pinakamalapit na ay ating the same place, the Davao region, pupuntahan ng Wali ang ating mga Kabangsamoro sa Mati. Meron din tayong mga nakaplanong travel sa Zamboanga, sa Pagadian, even in Palawan. Meron po, even in Baguio City,
yun ho, para po mapuntahan talaga yung ating mga Kabangsamoro. Yan ho, yung part ng duties and function po ng ating Wali of Bangsamoro. Ramdam ng Bangsamoro constituents, alhamdulillah, lalo na sa ating lahat ng mga top offices natin, agencies, gaya ng Office of the Wali. Nabanggit nga, royal level po ang ating Office of the Wali, kaya alhamdulillah siya mismo ang pupunta sa ating mga grassroots level, ating mga Bangsamoro constituents. But with that, I believe na pag-usapan na natin ang lahat ng pinaka-importanting detalye sa ating talakayan na ito. Pwede natin idetalyado ang lahat, bawat maliliit na detalye ng ating Office of the Wali, pero I believe nakuha natin ang lahat ng hinahanap natin, at isa itong magandang introduction na makilala natin ang Office of the Wali after 5 years, unfortunately, pero at least we got there. Yeah. So that, bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, Sir Bashir, may gusto po kayong closing statement or hiwalay na message para sa ating mga nakikinig sa radyo or nanonood ng live stream? Okay, yes po. Muli po sa ating mga Kabangsamoro, mula ko sa Office of the Wali of Bangsamoro, His Eminence Sheikh Muslim Masaglang Diamaden, kami po ay hindi ho tumitigil sa aming opisina upang in the near future magkaroon ito ng direct services para po sa ating mga Kabangsamoro. Muli ho kami ay nagpapasalamat sa inyo pong programa, ang MHS Delivers, sa Ministry of Human Settlements and Development, sa pag-imbita sa aming opisina, dahil isa po itong napakalaking chance upang mas may parating pa natin sa mas na maraming Bangsamoro kung ano nga bang aming opisina. Hindi ko na ikakaida, sinabi mo after 5 years, dahil doon naman po sa aming mga nagdaang RTD, lumalabas ko talaga na hindi pa ganun kalawak ng tao nating popularity ng ating Office of the Wali of Bangsamoro. Sampu po ng aking mga kasamahan po sa Wali of Bangsamoro, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ministries, offices and agencies na hindi po nakakalimot na isali ang opisina po ng Office of the Wali of Bangsamoro sa kanilang mga programa at pag-imbita po sa ating wali sa mga public ceremonies po. Maraming salamat po. And maraming salamat din po sa ating Office of the Wali sa pagtanggap nitong invitation, kay Sir Bashir sa pag-represent sa kanilang office for this interview. And syukran din po sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream, lalo na dito sa talakayan segment natin, ang ating highlight na MHS Discusses. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Jueria Bint Emran Muhammad. At yan ho ang naging panayam ng ating kabalay na si Ria sa ating naging guest speaker ngayong araw na ito para sa ating topic na correction. Bangsamoro or BARMS Office of the Wali and not Wali. Ayan, di ba? Sa pamamagitan ng ating episode na ito, nalaman natin ang correct pronunciation ng opisinang ito at ang taong ito na gumagampan sa napaka-importanting mga gampanin, mashallah, ng ating Office of the Wali. Kaya nga ho nang nakuha ni Kabalay na Ria ng mga detalye mula sa kanya. Sample, opening of the regular session, Kabalay na Ria, administering the oath of the Chief Minister, Deputy Minister, Chief Minister, pag-dissolve ng Parliament, mashallah, Kabalay na Ria, napaka-crucial na trabaho nito, and yung call for new election kung kinakailangan sa Parliament, and pag-welcome ng mga foreign dignitaries, and thank you so much Kabalay na Ria for relaying itong ating napag-alaman sa chief ng ating House Policy Development, Coordination and Regulation Division, Sir Abdulhamid Alawi Jr. Yes, that's right. At take note Kabalay na Ria, relayed immediately ang inyong pinag-usapan sa chat room ng ating gaganaping meeting with the UPM visitors from Malaysia, inshallah. Hindi ako kasama sa GC na yun. Naroon na. Talaga nilagay ni Sir Gadi yung message na dapat natin pagtunan ng pansin, inshallah. Yung 45 days na sinasabi ni Kabalay na Ria. Okay? At dahil dyan, bago tayo dumako sa ating last segment ng ating programa, maaaring pasadahan natin ang pagbabasa ng ating mga comments sa ating Facebook Live. Kabalay na Ria? Alright. Saan ka na-cut off ko, Hamsi? Para hanggang doon lang ako magbasa. Kay Fatna.
Tama rin. Fatma. Tama rin naman. Then, kita ko naman na sa unang chatter, Fatma Al-Zahra Mataberos ang kopan na Assalamualaikum wa alaikumussalam. Waalaikumsalam. Thank you so much for being our avid viewer. And of course, isa sa mga avid viewers natin, walang iba kundi ang ating HR section head, Tyrone Khalil. Shout out watching from his ICS. Shout out. Di ba taga-HR? Happy na manggulo sa ICS. Okay, and we also have ang aking sister-in-law, Baisal Mamison Uto, watching from Mafar, Datu, Saudi, Ampatuan. And from our sister-in-law, let's go to our son. To my son lang pala. To my son, Arfan Abdullah. Assalamualaikum Ina. Alaikum assalamu ata. And we have for Mars, pa-shoutout po. Sige, sino gustong magsigaw? Kuya Hamsi? Shut up. Okay. And I would like to read this from Sir Abdulamin Alawi Jr. Shout out, watching from RO from a distance. Okay? Alright. Meron dito po si Ma'am Michelle Lenovo. How to avail for housing loan? For yes, for housing loan nata. Nag-comment siya after ng ad natin. Then, check out lang po ang future post namin. Mag-upload po kami ng updated housing loan tutorial, kumbaga, ng mga requirements para maka-avail ng aming mga projects, inshallah. Yes, and also from Nash Maruam, watching from Iligan City. Thank you po for watching. House Iligan, okay. And we also have my brother, ang aking kapatid, at kapitbahay. Yan ang magkaiba kami happy. Magkakaibang mga Abdullah. Assalamualaikum to all Bangsamoro, coming from my brother, si Brian Adams. Ay, basahin pa natin ang huling comment. From our floor director. Wash out. Wash out. Baka may stain yung carpet, kaya kailangan i-wash out. Wash out na talaga. Jasmine Akmad Langyat, dahil 12:55 na po ng tanghali. Tayo dadako na sa ating KKK portion ng ating programa ng Emergency Delivers. Ano nga ba ang magic 3 questions ni Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang ating segmentong KKK, kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. That's right, okay. And without further ado, ang ating unang tanong ay magbigay ng isang official activity na ginagampanan at ginagawa ng Office of the Wali. So, posibleng sa lahat ng binanggit ni Ate Sally na summary, magbigay lamang ng isa. Aha, isa lang pala. Ang daming sinabi ni Mr. Ong. Yes, and second question, sa mga activities na ginagampanan ng Office of the Wali, true or false, they also welcome national officials to their office kapag bumibisita sila sa BARM. Charles, sige. Okay, and the last question. And last question, nabanggit po ni Sir Mokamad na may dalawang buildings ang Office of the Wali ngayon. Magbigay lamang ng pangalan ng isa. Saan? Nasaan? Anong pagpinanggagamitan niya? Sure. Okay, sige. So, para saan yung isang building? At sila ay mag-text sa? Na numerong 0955-799-4778. Ulit, ang unang tanong, magbigay ng isang activity. Second question, true or false. So, isa sa mga activities na yon ay ang pag-welcome ng national visitors to the BARM. And third question, sa dalawang official buildings ng Office of the Wali, magbigay lamang ng isa na pinanggagamitan or location. Okay, so yan po ang ating tawag dito. Yan po ang ating Magic 3 questions sa ating KKK portion ng ating programang MHS Delivers ngayong ating 220th episode. MashaAllah. At yan po ang nagsasabi na ang ating programa nagtapos na. At dahil po dyan, tayo po magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. Again, today is May 15, 2025 and the 17th of Dhul-Qaeda 1446. Sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive ng mga leaders sa MHSD, ang housing arm ng BARM, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasama sa ICS,
Sir Almansur Esugal, Sir Dato Nazi Daud, at ating floor director, Ma'am Jasmine Ilangi, at sa ating kasamahan sa technical side ng TXMS, Sir Rupert. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's right. Thank you so much sa lahat ng ating mga kabalay, ng ating mga kapo-homecasters rito, ang ating technical person there, na talaga naman pong hindi tayo iniwan at sinamahan sa ating episode ngayong araw na ito na masyado pong late nag-umpisa at late na rin pong natapos. Mashallah, alhamdulillah. At syempre, sa ngalan ng ating guest speaker ngayong araw na ito, na si Albashir Ong Mukamad ng Office of the Wali. Ito po ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, na palagi pa rin pong nagpapaalala sa atin na gawin o isagawa natin ang ating bawat gawain ng may sinseridad at may kasiyahan. Para ho, napakaganda ng ating pagmumukha sa bawat araw at para ho, napakaganda ng ating pakiramdam tuwing ginagawa natin ang ating bawat gawain. At syempre, nagpapaalala pa rin na isagawa natin ito, gabay, ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.